Ito ang Simbahang Lubog dito sa Bulacan North, Sagaray. Tinawag itong Simbahang Lubog dahil na rin sa level ng kanyang lupa. Ang simbahang ito ay nasa gitna ng gubat at napapaligiran ito ng mga puno at malayo rin ang mga bahay dito. Ang simbahang ito ay abandonado ng matagal ng panahon. Ang sabi ng mga lokal dito, simula nang namatay ang caretaker nito ay tuluyan ng itong napabayaan at nagsara. Dagdag pa sa kwento ng mga tao dito na ang kaluluwa umano ng tagapagbantay nito ay magpasa hanggang ngayon ay nananatili pa rin dito. Simbahan na to is matagal nang naabandona at hindi na pinupuntahan ng mga tao. Subukan na natin, pasukin natin yung loob. Tingnan natin kung anong meron sa loob. Pagpasok ko dito, bumungad sa akin ang pusang itim. Hindi ko alam kung ano ang pahiwatig nito, pero parang meron siyang gustong sabihin sa amin. Meron dito. Ayaw humiwalay ng pusa, guys. Hindi ko alam kung pinipigilan niya kaming pumasok. Ilang sandali pa ay nagpatuloy na kami sa pag-explore dito sa simbahan. At dahil palubog na ang araw, kinakailangan na rin naming magmadali. So guys, pagpasok mo dito, ito ang bubungad sa'yo. Hindi naman kalakihan tong simbahan na to. So maliit lang din siya. Sira na yung mga bubong. Sira na rin yung ibang salamin, pintana. At napabayaan na rin dito yung altar. Sa tingin ko tol, hindi ko kaya dito hanggang gabi tol. Putak na, nakakatakot. Sa kanya naalala ko pa. Nakalagay sa labas na. Wait lang. Tumigil kami sandali sa aming ginagawa dahil ang pakiramdam ko ay mayroong mga nakamasid sa amin. Baka may papunta sa atin, no? Tara, ikutin natin. Hindi po punta ka. Tara, alamin natin kung ano yun. Dito naman yan. May mga narinig kaming ibang boses pero hindi na namin yung pinansin at nagpatuloy na kami sa aming ginagawa. At ilang sandali pa ay may malakas na boses ang nasagap ng aming video. Ayaw humiwalay ng pusa. Hindi kami iniwalay ng pusa. Hindi namin alam kung ano yung kaiwalat na yan. Sa mga sandaling ito ay nakakaramdam na ako ng takot at may halong kaba. Dahil talagang parang may kakaiba dito na hindi namin maipaliwanag kung ano ang mga mangyayari sa mga sandaling magtagal pa kami dito. Nagmadali na kaming kumuha ng mga video para makalabas na kami dito. Kaya nagpatuloy na kami sa aming ginagawa dahil palubog na rin ang araw. Dahil ang pakiramdam ko ay hindi kami safety pag inabot kami ng gabi dito. Walang kadikit eh. Kumbaga kahit sumigaw-sigaw ba dito? Diba kahit sumigaw-sigaw ka dito, walang makakarinig sa atin. Kaya yun yung delikado dito. Ito yung likod ng simbahan. So punong-puno siya ng malalaking puno. So totally wala siya kadikit na bahay dito. Pero ang pinagtataka lang namin dito is bakit dito nila napiling magtayo ng simbahan. Oo, sa gitna pa ng gubat ng... Oo. Sinong makakaisip magsimba dito? Pagkatapos namin magpunta sa kwarto ay dumiretso na kami sa likod ng altar at doon bumungad sa akin ang iba't ibang gamit. Karamihan dito ay bag ng mga babae at mga wallet at kung ano-ano pang maraming bagay. Malakas ang kapuntan dito po dito. Paramdaman natin kung sino yung kumakalaw, may kumakalaw. Tama ang hinala ko. May kakaibang nagaganap dito sa gabi. Kaya nagmadali na kami sa aming ginagawa dahil ang lugar na ito ay nagkikintaguan ng mga masasamang tao sa gabi. Puno, wala kang makikita. Sobrang supal. Tapos ito yung likod ng altar.
Ito talagang pusang itim. Ayaw kami iwalayan. In Jesus' name. Kaganina pa kami sinusundan ng pusa guys sa inyo. Simula na pumasok kami, hindi na umiiwalay sa amin. Ito yung altar. Yan. Ang bidyong ito ay hindi pa sana tapos. Kaso may bigla kaming napansin kaya huminto muna kami sa aming ginagawa. Pagkatapos namin kumuha ng mga footage ay lumabas na kami ng simbahan. At doon namin napansin na mayroong nagmamasid sa amin sa di kalayuan. Kaya umalis muna kami sa simbahan at naghanap kami ng lugar na kung saan kami ay safety. Dahil hindi talaga maganda ang kutob ko. Kaya naghanap kami ng tindahan at doon namin nalaman na mayroon talagang kababalaghan na nangyayari doon. Bukod pa dito ay sinundan kami ng 2 lalaki at parang gusto nang kunin ang aming mga gamit. Kaya nagmadali na kaming umalis sa lugar na yon. Kaya guys, maging aware tayo dahil hindi natin alam ang mga pwedeng mangyari.